Pag-aaral, paglilibang, ito ang mga gawaing kalimitan nating nakikita sa mga ordinaryong kabataan ng Maynila. Ngunit kung ating iikutin ang ating paningin at itutuon ang ating pansin sa ibang kabataan, dito sa liblib na lugar, matatagpuan ang mga gaya nila. Sa halip na paglalaro, paghahanap buhay ang pangunahing bahagi ng kanilang pagkabata. Unsang halika, ikuha mo ako ng buhangin doon na isang balde. Sige. Ang ganitong senaryo ay karaniwan lamang na makikita dito sa Kalakhang, Maynila. Ngunit maging dito sa malalayong probinsya, ay ramdam mo rin ang ganitong uri ng kahirapan. Patid na yung tsinelas mo? Opo. Kabili ka tsinelas mo maya. Saan ba nakakabili dito? Sa tindahan po. Meron? Bibili ka. Punta tayo sa tindahan, ha? Wala pong tao. Maganda. Uy, ayaw ka dyan. Pili ka to. Ano ba? Color. Black color. Siya si Antonio Ramasasa, mula sa malayong bayan ng San Ildefonso, Bulacan. Batang unsong kung siya'y tawagin sa kanilang lugar. Larawan si unsong ng kasipagan. Ang kanyang kamusmusan ay kinalimutan na ng paghahanap buhay. Sa kanyang murang edad, maaga siyang natutong magbanat ng buto sa halip na mag-aral. Pangangalakal, pag-iigib ng tubig, pagbubuhat ng buhangin, pangangahoy. Sari-saring trabaho ang kanyang kayang gawin na naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Mamumulot po ng mga malaking kahoy. Tapos isubakin. Minsan po kahit malilit, ibibenta ko po. Minsan po pag inutusan ako magkakot ng buhangin, magkakaroon ako 50. Kahit ano po, pwede pong magawa po kahit pag-iigib po ng mga tubig na inumin. Yung pag-uuling po mga ngahoy ko po kahit saan. Kahit malayo po hakutin mo yung mga kahoy po. Pag magbubuhangin po, bubuhatin ko po, tas papalahan po ng madami, kalahating sako. Bubuhatin po mula doon, sa malayo. Sila ang tumutulong sa akin. Yung may babae akong 14 years old, nangatulong ngayon kasi nga hirap Tapos yun siya, tsaka ito, pumapasa ng kahoy, tutulong sa akin pa mag-igib. Kung ano yung pwedeng pagkakitaan, gagawin nila. Si Unsong ay nasa grade 6 na sana ngayon kung hindi siya tumigil sa pag-aaral. Dahilan ng kanyang mga magulang, kahirapan. Kahit larawan ng kamusmusan ng kanyang panlabas na kaanyuan, laman ng murang isipan ang pagsubok na nararanasan. Natutuwa rin kasi may katuwang ako sa buhay, sa hirap ng panahon, kailangan talaga yun. Kaya nga siya hindi na nakapag-aral Last year dapat mag-aral siya. Hindi siya nakapag-aral kasi nga walang pambili ng mga gamit. Tirik man ng araw, makikita mo siyang binabagtas ang kabilang bayan sa paghahanap ng mga kahoy na maaaring ibenta upang mapagkakitaan. Sa kakarampot na kita, pinahahalagahan Unsong ang bawat sentimong sasagot sa kanilang pagkain sa maghapon. Hindi alintana ang init at panganib sa daan. Ano man ang mangyari, hindi niya magawang tumigil sa paghahanap buhay dahil may mga taong umaasa at naghihintay sa kanya. Kasi pag magtatrabaho po meron ka po mga kakain Pag hindi ka po nagtrabaho wala kang makakain Halimbawa, makaigib siya ng 20 pesos, bibili siya ng isang itlog, tinapay bibigay sa akin. Kung ano yung matitira kanya. Kung halimbawa yung anak kong maliit, walang gatas, sa hirap ng panahon, sasabihin niya, mawala bang gatas si baby? Mangangahoy nga ako yun, mangangahoy siya, ibibinta sa kapitbahay namin. Masakit para kay Unsong bilang panganay na makita ang kanyang mga kapatid sa ganitong kalagayan. Nais mang makahanap ng maayos na pagkakakitaan, hindi ganoon kaunlad ang kanilang bayan upang magbigay ng kabuhayan. Nagpapasalamat ako sa kanya. Kahit hirap siya, tulungan niya ako. Mahal na mahal ko talaga siya.
Kaya sa hirap ng buhay, kailangan niyang tumulong sa akin. Kung kaya ko nga lang, hindi ko siya paghahakutin ng mga kahoy. Ang pagkakaroon ng mabuting anak ay isang mahalagang yaman para sa isang magulang. At para naman sa isang anak, pagkalingang mula sa sariling magulang ang maituturing na isang mahalagang bagay na maaaring makamit. Taos ba sa puso mo pagsuling sa nanay mo? Opo. Bakit? Ba't mo ginawa? Mahal ko po sila. Ganun sila kamahal? Bilang magulang po. Kaya mo sakripisyo alang-alang sa mga kapatid mo. Dami po. Lahat po na gusto ko po. Kagaya na? Magbigay po ng mga pagkain. Bukod doon. Doon ba sa ginagawa mo pagbibigyan ng pagkain, anong nararamdaman mo kapag nakikita mo na ibibigyan mo ng pera ang nanay mo? Anong nararamdaman mo? Masaya po. Masaya ka. Sa muling pagkakataon, baon namin ang kanyang mga ngiti. Hindi man namin nabago ang kalagayan ng kanilang buhay at nasagip sila sa kahirapan. Natitiyak naman naming isang aral at inspirasyon ang aming naidulot sa kanya. Sa panahon ng kahirapan, pananalig sa may kapal ang kailangan, lakip ang pagsisikap. Kung may mga anak kayo, halimbawa, na katulad ni Uns, kung mahalin nyo at huwag niyong pabayaan na pakalat-kalat sa lansangan. Kasi mahirap na magkaroon ng anak na masipag. Tumutulong sa magulang.